Mga kahuan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan sa bahagi ng Mindanao. Kung saan ito po mga kaulapan na ito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At itong ITCZ nga po yung patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. And ayon sa ating latest analysis, ito po mga pag-ulan nito ay magpapatuloy pa rin hanggang sa mga susunod na araw. Kaya doble ingat pa rin po para sa mga kababayan natin dito sa area ng Mindanao sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang ridge of high pressure area naman na yung maabot or nakakaapekto dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan maaliwalas naman po na panahon yung dala nito dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. And sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay easterlies pa rin o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko yung nakakaapekto kung saan magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong-lalo na sa tanghali at meron pa rin tayong posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. And sa kasalukuyan ay wala rin po tayong minomonitor pa na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para naman sa ating heat index or yung damang init, dito sa bahagi ng Metro Manila yung forecast heat index natin ay maaring umabot hanggang 40 to 42 degrees Celsius. Samantala naman yung highest heat index forecast natin ay 46 degrees Celsius dito sa bahagi ng Apari, Cagayan. At may kita nga po natin dito sa ating heat index forecast map na malaking area pa rin ng Luzon at Visayas yung posible pong makaranas ng heat index na maaring umabot sa danger level. Partikular na yan dito sa mga bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, maging sa ilang areas pa ng Bicol Region, Western Visayas at ng Eastern Visayas. Kaya muli po, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Hanggat maaari ay limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan ay ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya mga kapalaot yung mga kababayan natin mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.